natin, mga mga kapatid, tayo po ay nag-aaral patungkol po dito sa covenant. Nung nakaraan po, ang pinag-aralan po natin ay yung tinatawag na Edenic Covenant. Ayan. Dahil doon sa Garden of Eden. Ang covenant ng Diyos sa Garden of Eden. Hallelujah! Okay, punta na po tayo. Pagkatapos po ng maparusahan, pagkatapos po ng tinatawag na pagkain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos kay Adan at kay Eva, sila po ay pinalayas sa paraiso sa pagpapatuloy po ng ating covenant era o covenant series. So, the Adamic covenant was given to Adam. Hindi pa Adan no? Adam. After the fall and covers life under the new condition in sin-cursed earth. Okay. Nung nakipag-covenant ang Diyos doon sa Eden, na nandoon nilikha niya ang tao, sa tao siya nakipag-covenant na kung saan ang kanilang lugar ay wala pang curse, malinis, maaliwalas. Ngayon, pagpasok ng kasalanan, mga mga kapatid, ang covenant ngayon ay napunta dito sa pangalang Adam. O hindi na sa tao. Kung hindi meron ng particulars na pangalan, ang pangalan niya ay Adam. Ano po? At higit sa lahat, dito po, nagkaroon ng bagong covenant. Covenant with condition in a sin-cursed earth. So, ibig sabihin, ang kondisyon na ito ay doon sa kasalanan ng tao patungo sa sanlibutan. Amen? So, ano ba itong covenant na ginawa ng Diyos na bagong covenant kay Adam? Kasi nga po, hindi na malinis ang tao, nagkasala sila. Sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin yan, mamamatay ka. In literally, hindi sila namatay. Physically, ano po? Spiritually, namatay sila. Yung malapit na ugnayan nila sa Diyos at yung tinatawag ng mga bagay na hindi na dapat nila pinaghihirapan, ngayon po, under the covenant of God to Adam, ay pinaghirapan na po ang lahat ng bagay. Kaya po, naghihirap tayo. Kaya po, may pagtitiis tayo. Kaya po, kailangan natin magbungkal. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin kumayo, magkapera sa panahon natin ngayon para makakain tayo. Kaya, yung mga tamad, hindi exemption yun. Kaya kailangan masipag ka kasi ang covenant ng Lord kay Adan ay magkaroon ng kasipagan na siya base doon sa kakainin niya. Amen? Pagpatuloy natin. Basahin natin ang Genesis. Okay. Genesis 3:14 verse 19. Ang sabi po dito, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang ang lahat sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Okay? Post na muna dyan, ha? Sabi doon, ikaw ay gagapang at ang pagkain ay alikabok lamang. Now, we know kung bakit nakakagawa ng mga malalaking lungga ang mga ahas. Why? Because pagkain nila ay lupa, alikabok. Amen po ba? Amen. So, nadadigest sa katawan nila ang alikabok. Kaya nga, nandun sila sa mga lungga-lungga. Pero, pinag-isipan ko maigi, mga kapatid, hindi kaya ang ahas noon may paa? Tingnan nyo, di ba? Ang ahas noon, nakakatayo.
Di ba? Pagka umano, pwede siyang mag-ending-ending. Di ba? Pero, ang curse dumating sa kanya. Ano yung curse sa ahas? Gagapang. Gagapang ka at ang pagkain ng alikabok lamang. So, ibig sabihin, wala siyang magiging paa. Inalisa ng Diyos, maaari lang naman, ng paa ang ahas. Kaya, gumagapang sila. Pero, bakit may nakakalipad na ahas? May talaga nakakalipad na ahas? Hindi nakakalipad yon. Yung pumipitik yon. Yung ahas na pumupunta sa puno, tapos pipitik siya sa kabilang puno. Malakas ang pitik nun. So, nakakita na ako nun. So, Adamic covenant. Okay? Nagkaroon na yun ng tinatawag, by the way, Adam is the only creature of the dust. Take note. Only creature of the dust. Take note. Galing tayo sa alabok because of Adam. Amen? At mapupunta tayo sa alabok because of Adam. Because sa kasalanan niya eh. Pero, si Adam lang, mga maging kapatid, ang galing sa alabok. Take note ha, si Adam lang ang galing sa alabok. Tayong mga tao for generation, unahin natin si Eva. Si Eva galing sa Adyan. Sa bahagi ng parte ng katawan ni Adan, si Eva. Okay? Kaya si Eva hindi galing sa alabok, nilikha ng Diyos galing kay Adan. Ngayon, tayo, saan tayo galing? Galing naman tayo doon sa tinatawag na relationship. Amen? Relationship ng mga magulang natin na kung saan nagbubunga ito. Amen? Yung tinatawag na love relationship sa mag-asawa. Kaya nagkakaroon sila ng anak. Kaya nga po, ginagawa ang anak, kailangan gagawin mo yung anak, may pagmamahal kayo sa isa't isa. Huwag kang gagawa ng anak nang wala kang pagmamahal. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Huwag kang gagawa ng anak na napilitan ka lang. Huwag kang gagawa ng anak na hindi mo naman pala siya mahal. Pero, gusto mong gumawa ng anak sa kanya. Ang anak ay bunga ng pagmamahal. Hindi tayo galing sa alabok. Bunga tayo ng pagmamahal ng mga magulang natin sa isa't isa. Amen. Kaya sila nag-ibigan dahil para mabuo tayo. Get yun? Galing tayo sa pag-ibig na. Ngayon, bakit sinasabi na tayo ay galing sa alabok? Because of our body. Ang body natin, si Eva, nagkaroon na ng generation body. Kung saan, mula sa dugo ni Adan, sa dugo ni Eva, nagkaroon na ng combined works na kung saan naging tao. Amen po ba? Ba't napunta tayo sa science? Anyway, punta tayo dito sa the new condition, the covenant new condition under earth. Meron tinatawag na dalawang bagay lang. The new law. Ano yung the new laws? Okay. May bagong batas kay Adam. Ito yung covenant. Nagkaroon ng agreement ang Diyos kay Adan nung pinalaya si Adan sa paraiso. Okay? Noon ay merong batas ang Diyos na huwag mong kakainin. No? Yung bunga ng punong kahoy. Pero dahil kinain niya, nagkaroon na naman ng bagong batas. Ang bait ng Diyos. Kung tutusin, take note, kung tutusin, kaya ko naman lumikha uli ng isang Adan eh. Amen? Patayin ko na lang itong matigas na ulong Adan na to. Total, wala silang muwang. Parang ikaw lang, wala pang muwang. Amen? Kapag walang muwang, pwedeng patayin. Ganun ba? Di ba? Eh kaso nga, lahat tayo may muwang. Di ba? Sabihin nga, muwang. Muwang. Di ba? Pag inulit-ulit natin, parang ang pakinggan, di ba? Lalo na pag dinutuan mong walang muwang. Di ba? Walang muwang. Para ka na nagmumura yata nun. Okay. Anyway, the curse, the doom pronounced, the new laws, the doom pronounced
by God to Adam because of the sin and the curse came on the serpent. Ito na nga po yun. Yung anong parusa sa ahas? Ikaw na nagdala ng kasalanan sa sanlibutan. Ikaw na diablo ka, na ahas. Sabi doon, diablo yung ahas eh. Yung ahas which means diablo o spirit ni Satan. Yun ang pinasukan ni Satan, kaya naging gano'n ang ahas. So, dito, mga magulong kapatid, the doom pronounce, ano yung curse? Yung serpent, gagapang, at kakain ng alikabok. At doon sa babae, okay, the serpent on the soil, the calamity, ang sabi doon, the calamity, the woman, ano yung mangyayari sa woman? Sorrow, subservience. Ano yung sorrow and subservience? Basahin natin yung verse 15 to 16 o to 16. Okay. Sa babae naman, ito ang sinabi. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang dadanasin. Because of the sin, kaya pala kayong mga babae, kasi kayo pangalawa sa ahas. Na nagkasala, hindi pa ako tapos. Amen? Kayo ang pangalawa doon sa nagkasala. Kasi una yung ahas, pangalawa kayo. No? Na sinabi ng Biblia. Kaya, medyo mabigat-bigat ang parusa sa inyo. Ano yung parusa? Sa inyo manggagaling ang sanggol. Amen? Amen. Ang hirap. Sa totoo lang, ang hirap magbuntis. Kung meron man gusto pang magbuntis, nako, kayanin niyo yan. Dahil yung siyam na buwan, hindi ba mabigat? Mga nanay, mabigat po ba yung tiyan? Pagka may dala-dala, mabigat? Mabigat ano? So, pagka daw mabigat tong batang ko. Magastos ko. Yun na yun, sabi nila. Pag mabigat yung dala-dala mo, yung batang to, sasakit yata ulo ko dito, maluho. Kapag meron ng batang sipa ng sipa, naku, masakulero to. Umpisa pa, paano hindi sisipa yung nanay mo? Paborito si Pacquiao. Suntok ng suntok sa tiyan mo. Di ba? So, eto yung verse kung bakit po tayo nagkaroon ng mga babae ng panganganak. Nagkakaroon tayo ng sorrow. Amen? Kapighatian. Ang hirap po kasi kapag di ba umiirik ka? Amen? Ngayon, inaalala mo, huwag niyo mumurahin si Adan, ha? Pag umiirik kayo, o kaya si Eva. No? Kasi pag masakit na, nakakapagmura kayo eh. Di ba? Kung minsan, hindi niyo mapigilan eh. Kung minsan nga, galit kayo, nakakapagmura kayo eh. Tingnan mong katabi mo. Di ba? Kristyano na yan. Sabi mo sa, anong masakit mo, kapatid? Nagmumura ka pa ba? Ayan. Kristyano na yan. Okay, paghihirap, pagtitiis. Ano pang sabi sa babae? Puntahan nga natin yung ahas muna. Kung anong combination ng ahas. Tingnan natin. Yung ahas sa kayong babae. Kayo ng babae, sabi dyan. Kayo at sinabi ng Panginoon sa ahas. Okay? Sinabi ng Panginoon sa ahas. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Okay? Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. O sa iyan. It is a covenant with futuristic prophecy na iprophesy na, pinaprophesy na dito ng Panginoon na kung saan ang binhi ng ahas o ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Kung titingnan niyo po,
sa mga Catholic Church, merong birhen. Yung birhen na patong yung kanyang paa sa ulo ng ahas. Which means, ang binhing sinasabi dito ay walang iba kung hindi si Jesus Christ na siyang sasalanta at wawasa kay Satanas. Amen? Ang binhing tinutukoy dito for futuristic ay walang iba kung hindi si Jesus na sa pangalan ko ay magpapagaling, sa aking pangalan ay makapagpapagaling ngayon ng mga tao at makapagpapalayas ng mga demonyo. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Kaya kung meron bang mga demonyo sa bahay ninyo, Kristiyano kayo, palayasin nyo, hindi yung iyak kayo ng iyak. Hindi yung natatangay kayo ng mga demonyo. Amen? Demonyo na ngayon nasa bahay ninyo, tapos magiging matatangay kayo ng demonyo, edi kasama ka na rin isang demonyo. Amen? Edi ano yung bahay nyo ngayon? Pugat ng mga demonyo. Huwag kayong patangay. Sumisigaw yung nanay nyo. Huwag na rin kayo sisigaw. Tumahimik na lang kayo. Hayaan nyo na siya yung matangay ng demonyo. Kaysa ikaw, umalis ka na lang. Kapag meron kayong nararamdaman mga demonyo sa bahay nyo, punta kayo sa church. Nag-pray kayo. Kaya mag-sharingan tayo dito. Amen? Huwag niyo entertainin kasi mahilig tayo, mga tao. Entertain tayo ng entertain eh. Hindi naman tayo marunong mag-review. Kapag nagagalit na tayo, tangay na tayo. Amen po ba? Sino hindi na nagagalit? Kasa kamay. Kasa kamay, yung totoo. Hindi nagagalit. Wala naman kapagtaas ng kamay. Lahat tayo nagagalit. Kung iwasan niyo naman na maging demonyo kapag nagagalit kayo. Kasi kung nagagalit kayo, kung ano-ano mga salita ang nasasabi ninyo na which means hindi kalooban ng Diyos. Tandaan nyo ang malumanay na sagot na mapapawi ng buot. Be patient. Malumanay lang. Minsan nakakalimutan natin yung mga katuruan eh. Kasi nga, hindi natin siniseryoso yung pagiging Kristiyano natin. Seryosohin niyo naman ang pagiging Kristiyano nyo. Baka biglang dumating ng Panginoon, maiwag kayo, magtaka kayo, ba't nasa impyerno rin kayo? Seryosohin natin. Ang ibig ko sabihin, no? That is the new laws. Okay? Ang binhi ng babae, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus Christ na tatapak sa puta ng kaaway, walang iba kundi si Satanas. And what is the calamity? The woman's sorrow, subservience, and the man's sorrow, sweat. Okay, anong kay Adan? Ito ang sinabi, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Anong sinabi? Dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Ba't tayong mga lalaki sobra pagmamahal sa ating asawa? Amen? Kung minsan kahit mali na, nakikinig pa rin tayo. Amen po ba? Sige, pag hindi mo ginawa yan. Yung isang gano'n lang ng babae sa atin, yung asawa na, yung mga lalaki, kala mong tataranta na. Kunyari, magagalit. Bahala na! Pero mamaya, uuwi rin yan. Ano ba yung pinabibili mo? Ito. Bibilin mo rin pala. At tapo-tapo ka pa. Kasabi sa'yo ng asawa mo, naman, hindi ka naman mga biro eh. Malambing lang siguro tayo mga lalaki. Ang lalaki kasi tinakda ng Diyos sa pag-ibig, sa pagmamahal. Ang babae, pagpapasakop. E ang problema, yung mga babae ayaw na magpasakop. Amen? Hindi siya magpapasakop hanggat walang lagay. Hanggat hindi mo nasusunod ang gusto niya. Pag nasunod mo yan, magpapasakop yan. Amen?
Lalo na yung matatagal na asawa, ha? Yung nagkakaroon na ng familiarity sa isa't isa. Ano yung ibig sabihin ng familiarity? Dapat habang tumatagal, tayo kayo nag-iibigan. Katulad ng encounter namin nung nakaraan. O yung testimony ng kapatid natin, hindi ko na sasabihin pangalan. Habang tumatagal, gusto niya ibigay sa asawa niya, yung habang buhay siya, maibigay na sa asawa niya. Yung dapat na ibigay sa asawa niya, mapaligayin niya asawa niya, dapat kayong mga lalaki, ganun din. Amen? Kasi nasa atin yung pag-ibig. Pero kayo namang mga babae, huwag naman kayo abuso. Amen? Lagi sinasabi, lagi abuso. Alam yung kahinaan ng asawa. Amen mo ba? Alam natin, mga babae, alam yung kahinaan ng asawa niya. Kayo lang nakakaalam nun. Sa totoo lang. Lalo na pag sumasapit na yung gabi. Anyway. Nang inyong kainin na ipinagbabawal na bunga. Okay. Dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. At sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. O ito na mga lalaki, kung bakit naman kasi nakinig sa asawa to si Adan, kung hindi sana, yung mga tamad, exemption na ngayon. Amen? Kaso hindi exempted ang mga tamad ngayon. Kasi nagkasala nga si Adan eh. Kung hindi nagkasala si Adan, sisihin nyo mga tamad si Adan. No? Kasi nung nagkasala siya, nagtatrabaho ngayon siya. Nagbubungkal siya, nagpapakahirap siya. Kaya ikaw, sabi ng Bible, taong tamad, bumangon sa higaan. Huwag mong laging sasabihin na may leon sa lansangan. Takot na takot? Takot na takot tumakbang? Walang mangyayari sa buhay. Hanggang sa hamakin ka na lang ng mga tao na sa paligid mo, deserve mo yan. Kasi, hindi ka na nagsikap sa buhay. Lagi ko ini-encourage ang bawat isa, lalo tigit yung mga kabataan habang may panahon pa. Kung gusto nyo umunlad ang buhay nyo at huwag tapak-tapakan ng iba, pumilos kayo, bata pa lang. Amen? Gumawa kayo ng paraan, maraming pwedeng gawing paraan. Marami ng pamamaraan sa YouTube lang, sa mga internet lang, kikita na rin kayo ng pera. At least, hindi kayo tamad. Diba? Imagine that. My dear brethren, si Adan, pinaghihirapan niya na ngayon, pinaghirapan niya yung kanyang ginawang kasalanan. Kaya yung kasalanan, ito, ang kasalanan ay nagbubunsod sa mga tao ng paghihirap. Kapag gumawa ka ng kasalanan, let me say, pumatay ka ng tao, nahuli ka, ikukulong ka, paghihirap, di ba? Imbis na nakalaya ka, na ang saya-saya ng buhay mo, naging pasagulero ka, ayan, nakulong ka dahil gumawa ka ng kasalanan. May kaukulang parusa ang kasalanan katulad ng nangyari kay Adan at Eva. Pero ang pinag-aaralan natin ay covenant ng Diyos sa tao. Sa tao na, kay Adan na. Ano po? Kay Adan, ang pangalan ng tao ay Adan, na kung saan makasalanan na. Under curse na. Amen? Kaya ito ang minamana natin hanggang sa ngayon, generation to generation, nanganganak ang babae, ang lalaki, trabaho ng trabaho, hanggang sa mag-antay na lang ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Because of sin. Ngayon, kung dadagdagan pa natin yung sin, gagawa pa tayo ng kasalanan, mostly sa God, madadagdagan ang parusa sa buhay mo. Amen. Gets niyo yun? Ngayon, kung dahil nga sa covenant, dahil nga mayroong pagliligtas ng darating, eto, pumunta na tayo dito. Ano yung kaganapan? The death proclaimed. Ito yung pinamahirap in 18 to 19. Okay? Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Hirap, di ba? Narasa mo ba ng mga nagtatanim no? Amen. Nagkakatusok-tusok na sila.
para lang makapagtanim, umani. Grabe hirap ng mga magsasaka, ha? Okay. Halaman sa lupa ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Minsan umaaral tayo. Pagod. Hirap. Pinusihin natin si Adan. Hindi po. Kasama natin sa buhay. Ang curse nandito na sa earth. Kung bakit ang daming masasama. Kaya nga, nung dumating ang Panginoon, nahaluan ng mabuti. So dito makikita natin, mga kapatid, ipinroclaim ng Diyos na kung saan maghihirap ka hanggang sa matibig. This is the reality of life. Kristiyano, hindi Kristiyano, madadaanan to. Una-una lang. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang mauna? Siguro naman ayaw pa niya. O di kumilos ka, magpakasipag ka. Amen? Para hindi mo daanan yung curse. Kasi dadaanan mo yung curse pagka hindi mo sinunod ang Panginoon eh. Amen po ba? Habang buhay kang hahamakin, habang buhay kang katapak-tapakan na lang, habang buhay. Kasi kapag tayo nagsumikap, nagpursige sa buhay, no? Ginalaw-galaw natin kamay at mga paa, hindi tayo umasa sa iba, sigurado tayo. Walang magagano sa atin. Amen? Pero kung ikaw, nasa loob ka lang ng bahay, wala kayo natupag, kundi mag-cellphone, pagkakain, lalabas, kakain, lalabas, cellphone, tanghali na, kain na, pasok sa kwarto, cellphone, tanghali na, kain na. Hindi mo man lang makita maghugas ang pinggan, hindi mo masabi kay nanay na, Nay, ano ba may tutulong ko dyan sa paglalaba mo? Wala! Paano ka nasasabi ito? Dami kong observation sa mundo. Ganito, ang mga tao, ang generation, noong 90s, noong 80s, 90s, naranasan natin. 80s, 90s, Kuya Abet, ang ating ginagawa, maglaro sa kalsangan at pagkatapos ay pumunta sa bahay at tumulong sa magulang, etc. At pumunta sa barkada, tawanan, kahit ano na, pinagkukwentuhan. Ang sarap ng generation natin yan, hindi katulad generation ngayon. Walang ginawa yung mga bata, hindi na-exercise ang kanilang isipan, ang kanilang mga, hindi, tuwan-tuwa pa yung mga magulang, cellphone. Ang galing niya sa Dota. Yung anak, Nay, kain na ako, subuhan mo ko. Laki-laki na, sinusubukan pa. Hallelujah. Bato-bato sa langit tamaan ng hindi ko pwede ipagpalit ang generation namin na isang generation na hindi na kailangan pang, hindi naman ipagpalit pa. Iba na. Hindi nyo na nga alam yung mga larong shotong. Piko. Luksong baka, luksong lubid, Chinese garter, luksong tini. Ano ba yun? Ano yun? Wow, cornida. Corny nyo, ha? Diba? Kaya maagang namamatay ang mga bata na yun. Totoo lang, dami namamatay na bata, maaga pa lang. Why? Lulong na lulong. Saan? Hindi ako nagsabi niya, cellphone, sinabi niya. Hindi ako nagsabi niya. Okay. Yung iba talagang nagbibisyo pa. Ewan ko. Bahala kayo, kanya-kanya tayong buhay. Buhay niya, buhay ko to. Basta magtuturo ako. Maghihirap ka. Hanggang sa malibing. Gusto niyo mamatay na mahirap? Sino yung gusto mamatay na mahirap? Sino gusto mamatay na mayaman? Wow! Sabi mo sa katabi mo, binag-amen, magtrabaho ka.
Magsikap ka kung ayaw mong mamatay na mahirap. Amen! Kasi ang mahirap ka na, unang hirap yung kasalanan mo, parusahan na sa kasalanan mahirap ka na, maghihirap ka pa. Tapos mamatay ka, mahirap. Bakit tayong mga tao na umasa tayo na umasa sa gobyerno? Mamamatay pag hihingi natin ng kabaong. Kay congressman, kay mayor, kabaong. Amen. Hirap ng buhay. Namatay ka, hirap pa rin. Hindi ba pwede ang sarap-sarap? Mamamatay ka, nakaprepare na yung kabaong mo. Tapos may sounds pa yun. May speaker sa loob. Pinadesign mo na agad. Agad, parang narinig mo yung mga boses ni Katkat, ni Biday, no? Ni Ate June, diba? Kahit kayo yung boss, o kayo ni Ate Jam, no? Yung tipo bang may mga video ka pa nila sa loob. Kaya pagka nakahimlay ka, pwede kang tumilat ng konti, makakanood ka. Di ba? Yung boses pa lang nila, madidilat ka na eh. Nakita niyo ba yung boses kanina? Dilat na dilat tayo. Amen? Kasi mga nakatirik yung mata nila eh. It seems much joy. Hallelujah. Puspos na puspos. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan naman natin naman. Huwag kayong mamamatay na mahirap. Yung sasabihin ng mga magulang ninyo, balik nyo na lang ako sa banig. Sa kanya ako itapon sa dagat. Madalas yung mother ko, ganun eh. Ay, pag namatay ako, balik nyo lang ako sa banig. Tapos ako nyo ako sa dagat kasi kabilagat sila eh. O, hindi tatapon ko namin sa dagat, hindi aanudin ka dito. Di ba? Hirap ka namin. Kung lasong-lasong yung katawan mo, tapos kukunin namin yung ibaon ka na lang namin yung Pero ang sarap na naka-prepare ka na. Hindi naman mga practical. Practical na naman. Kaya iba nagpapa-insurance sa kabaong eh. Ako nga, bala ko na kumuha eh. Kasi 50 years old na ako eh. E sino ba yung kakalinga sa akin? Wala naman akong kamag-anak dito. Tapos magagalit pa kayo sa akin. Sino magtitipin sa akin? Diba? Itong mga to, anong alam nito? Si Max nga, nalilibig namin ako. Pinaano pa ako eh. Pinipigilan pa ako. Uy, pagano niyo muna mag-gumay! Diba? Patay na si Max. Kumagano na si Max. Naghuhukay namin sa aming cemetery. Yan sa tabi-tabi. Sabi ko na nabaon dyan eh. Maganon pa lang si Magda. Ayaw nilang palibing sa akin. So, purihin ang Panginoon. And amen. 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 Gusto ko, mamatay ka na naman. Amen? Ayaw ko nakakita ng mahirap na namamatay. Kasi hirap. Ang hirap. Mukha tayong kawawa. Pero hindi naman tayo ginawang kawawa ng Diyos. Amen? Matuto kayo mag-ipon. Matuto kayo magtabi. Ang future natin, hindi lamang sa buhay tayo, kung papaano, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin, yung mga maiiwan natin, hindi na maghihirap pa sa atin. Si nanay, namatay yan, meron ng kabaong eh. Meron na rin memorial. Hindi, practical yun. Namatay na ako, dun lang ako. Hindi, practical, maganda ka na ng kamatay mo. Dahil sinabi yan, maghihirap ka hanggang sa malibing. And this is the reality of life. Malilibing tayong lahat. Walang exempted dito. Ano kayo, immortal?
Dragon Ball Z. Pagka namatay ka, mapupunta ka sa sa Dragon Ball Heaven, tapos magiging si Goku ka sa yung aura ni Goku, papaligid dito, Drahame, hame, hame, we. Walang ganun. Sana lang yun, huwag yung kayahin yun, Dragon Ball, Dragon Ball. Hindi nga kayo makabuhat ng isang balding timba, Dragon Ball. Tamad na tamad kayo maghugas ng pinggan. Sino yung mga tamad? Tingnan nyo nga dyan sa tabi nyo. Ewan ko kung sino yan. Tumulong naman kayo sa bahay. Tulungan yung mga magulang nyo. Sandali na lang ang mga buhay niyan eh. Magsikap kayo mga kabataan. Yung malugod sa magulang, mahaba ang buhay. Tandaan nyo yan. Yung malugod sa magulang, mahaba ang buhay. Yung pasaway, madaling na mamatayan. Bible yung nagsabi nun, hindi ako. No? Kapag naging malagot ka sa magulang, mahaba, giginhawa buhay mo. Pero pagka hindi, suwayin ka sa magulang, maghihirap ka. Sasabihin ko sa'yo, wala kang wentang anak. Parang yung magulang kayo kung sigaw-sigawan mo. Parang ano ko sa mga anak na gano'n. Yung kung singhal-singhalan yung mga magulang. Diba? Ikaw ba yun? Kabataan, ikaw ba yun? Parang ikaw pa yung boss sa, ewan ko. Anyway, bato-bato sa langit ang bukol. Okay. Deliverance prophesied. The first prophecy of the Savior in verse 20, the seed of a woman. Sabi doon, yung binhi. The first provision of substitute. In verse 21, the sinner's cloth with skin. Ito na, verse 21. Punta tayo dyan. Dahil sa alabok ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. 21. May 21 dyan? Okay, sige, basa. 20. 21. Wala na kasunod. Okay. Salamat. Dito ko susunutan. Okay, ang sabi po dito sa verse 21, matatapos sa po tayo. Sa verse 21, Genesis, nasa ka na? Chapter na yan. Chapter 2. Chapter 3. Verse 21, pakinggan po natin to. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ito, ang nagbigay ng pangalan na sa lalaki ay wala ba kundi ang Diyos. Ang nagbigay ng pangalan sa babae, wala ba kundi si Adan. Yan, malinaw ha? Malinaw. Ang arguments lang, ang agreement ay between God and Adam. Ito yun? God and Adam. Ang lahat, pinagkatiwala kay Adam, maging yung mga hayop, bigyan mo ng pangalan, at maging yung babae. Binigyan ni Adam ng pangalan ng kanyang asawa, isinunod. Kasi marunong na si Adan ng unon, no? Asya, kabila Adan, para praise lang. Adan pinangalan sa akin ni Yahweh. So, tingnan mo na. Tama. Eva. Okay? Anyway, paapyaw lang. Alaala lang ng elementary. Eva, ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ang sinusuot natin noon, nila pala, ay balat ng hayop. Ano yung suot mo? Balat ng ano yan? Huwag kang magsasuot ng balat sibuyas. Lagi kang iiyak. Pag yung tela niyan, balat sibuyas, iiyak ka lagi. Di ba? Balat kamelyo. Para ka na nakuguba. Ano pa? Balat tupa. Uy, mabait. Balat ng tupa. Balat kabayo. Laging naninipa, sabi nila. Kung yung damit mo galing sa balat ng baboy, ano na?
tataba. Alam niyo na. Alam niyo na yung mga matataba. So, saan galing yung balat? Balat ng ano. Yung balat sibuyas, at na ano yan eh. Mga ganun mo lang. No? Nakakasingaw. Okay. Next, the new limitation. Punta tayo sa number 2. Last but not the least. Verse 24. Verse 24, wala rin dyan. Meron? Sige. Ang sabi dyan, pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halaman ng Eden, naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Kaya yung sinabi ko sa inyo, hanggang ngayon, hinahanap ang Eden, Paradise. Sa Euphrates, sa ilog Euphrates, pero tinuyo ng Diyos ang ilog. Hindi na nila makita kung ano ang tanda ng Eden. Why? May bantay na kerubin. Nagniningas ang espadang apoy. Walang sino mang mortal na pwedeng pumasok sa paraiso. Walang sino man na marumi ang puso na makakita ng paraiso. Ang paraiso ay ginawa ng Diyos para sa mga kumikilala sa Panginoon Jesucristo. Amen? And that is the paradise na tinutukoy kung saan napunta yung mayaman, mahirap, si Lazaro, na kung saan inaaliw sa paraiso si Lazarus. At ang mayaman ay nandoon sa Hades. Walang sino man ang pwedeng makapunta doon. Kaya kahit anong hanap-hanap nila, makubos nila ng kayamanan ba doon, hindi ipapakita ng Diyos sa kanila dahil marurumi ang puso ng mga tao. Nakita niyo nagkukulog? Nakita niyo nagkikidla? Pero walang ulan. Kung minsan, lumilikha na maaari ang Diyos. Ito'y ano ko lang, no? Habang nanalangin ako ng bagong langit at bagong lupa. Dahil ipiniprepare na ang pagdating ng Panginoon. Anyway, habang nandito tayo sa katawan na to, ang gusto lang naman natin mangyari, magsikap, magpursige, magkapera, pag walang pera, nagbubugnot, umunlad ang buhay, mangarap, etc. Pero yung spirituality, mga magong kapatid, pagtuunan nyo ng pansin yan. Amen. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako nagkukulang sa inyo. Ang spirituality, pagtuunan niyo ng pansin dahil yan ang mag-aangat sa inyo papuntang langit. Alisin niyo na ang mga kasalbahihan ninyo dahil hindi tatanggapin sa langit ang mga salbahing tao. Okay? God's kindness is frequently referred to in the Psalms of as loving kindness and His mercy as tender mercy. How like God to begin the judgment with the serpent and so that Adam and Eve awaiting their turn could first hear the gospel of the coming seed of a woman, the wrong, even the sentence of death of much of it still. My dear brethren, hindi man natin naintindihan yung sinabi natin, binasa natin, hindi natin himay-himayin. Masarap lang mag-English eh. Amen? Ang sinasabi doon, bagamat ninakaw ni Satanas ang paraiso nating buhay, ibinalik naman ito ng binhi ng isang babae, walang iba kung hindi si Jesus Christ ang ating kaligtasan. Hindi pa rin nanakaw. Ibinalik pa rin ng Diyos. And that is the loving and tender mercy of God for humanity. Mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang maligtas, kaya seryosohin mo ang pagkilala mo sa Panginoon bago pa dumating na ikaw ay maghirap at malipon na walang kinapuntahan o kinahinatnan ng buhay mo. Salamat, ibinalik ng Panginoong Jesucristo ang nanakaw sa ating kaligtasan. Kaya malaya tayong makapasok sa paraiso ng Diyos dahil yan sa pamamagitan ni Jesus Christ.
huwag kayong aalis kay Jesus. Encourage mo. Tayo